Tinawag nilang Midnight Scholars ang kanilang sarili. Isang maliit na grupo, pinagbuklod ng parehong pagkauhaw sa mga hindi pa alam. Hinabol nila ang mga kwentong binubulong sa dilim, mga alamat na tinanggal bilang mga kwentong pambata. Hinanap ng mga scholars ang katotohanang nakatago sa mga anino ng mitolohiyang Pilipino. Hawak ng kanilang pinuno, si Miguel, ang isang lumang libro. Sinundan niya ang kupas na sulat gamit ang kanyang daliri. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa excitement. Ang libro ay nagsalita tungkol sa Biringan, isang lungsod na may imposibleng kagandahan, sinasabing umiiral sa isla ng Samar. Hindi nakikita ng mata, kumikinang ito sa gilid ng realidad. Isang lugar ng paghanga at pangamba. Isipin ninyo, bulong ni Miguel, halos pabulong. Isang lungsod ng ginto at jade nakatago sa mga mata ng tao. Tiningnan niya ang kanyang mga kasama. Ang kanilang mga mukha ay naliwanagan ng mahinang ilaw ng kanilang lampara sa kampo. Ano sa tingin ninyo, mga kaibigan ko? Gagawin ba nating totoo ang Biringan? Nagpalitan ng tingin ng iba. Isang kilig ng pag-asa ang dumadaloy sa kanila. Lahat sila ay veterano ng mga nakalimutang templo at mga kagubatang pinagmumultuhan. Pero ang Biringan, iba yon. Parang pagtapak sa dulo ng mapa. Sa Biringan, sa wakas ay sabi ni Elena, ang praktikal sa grupo na may ngiti sa kanyang mga labi. Inulit ng iba ang kanyang sinabi, ang kanilang mga boses ay halo ng excitement at pangamba. Alam nila ang mga panganib. Alam din nila ang mga potensyal na gantimpala. Ang pagkakataong tumayo sa isang lugar na hindi nakikita ng ibang nabubuhay na kaluluwa, upang hawakan ang mismong tela ng mito. Ito ay isang tawag ng sirena, at wala silang kapangyarihang tumanggi. Sinalubong sila ng Samar na maalinsangan na hangin at ang amoy ng asin at lupa. Ang isla ay parang sinauna, hindi nagagalaw ng modernong mundo sa kabila ng mga konkretong kalsada at mga motorsiklong umaandar. Naglakbay ang Midnight Scholars papunta sa puso ng Samar, ginagabayan ng mga bulong at chismis. Hinanap nila ang isang nayon, nakalimutan at inabandona, isang daanan patungo sa hindi nakikitang lungsod. Natagpuan nila ito sa isang lambak, natatakpan ng walang hanggang ambon na nakakapit sa mga sanga ng mga sinaunang puno. Tahimik ang nayon, walang laman ng mga bahay, parang mga bakanteng mata ang mga bintana. Isang malinaw na pakiramdam ng pagkabalisa ang bumalot sa grupo. Sa tingin ninyo may nakaalam na nandito tayo, bulong ni Ben, ang pinakabata sa grupo, ang kanyang boses ay mahigpit dahil sa kaba. Mga espiritu lang, sagot ni Ana, ang historiador ng grupo. Ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng panginginig ng kanyang kamay habang inaayos niya ang kanyang salamin. Tumango si Miguel, ang kanyang tingin ay lumilipad sa desyerto na tanawin. Ito ang lugar,